Breaking news ngayon mga kababayan. Breaking news sa mainstream ABS-CBN. Sabi dyan, Sandigan Bayan Special 3rd Division acquits Chief Presidential Legal Counsel and former Senator Juan Ponce Enrile and his co-accused Gigi Reyes and Janet Napoles in the plunder case in connection with the PDAF scam. Napawalang sala po si Lolo Juan, pati yung kanyang chief of staff si Gigi Reyes. Ayan po. Siyempre masaya si Enrile ngayon. Acquitted siya. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito si Janet Lim Napoles mga kababayan. So sabi dyan, the Sandigan Special 3rd Division said the prosecution failed to prove guilt beyond reasonable doubt. Si Enrile and Reyes were accused of conspiring with Napoles to amass 172.83 million pesos in kickbacks from the former Senate President's Priority Development Assistance Fund through ghost NGOs created by Napoles. Sabi dyan, Enrile has asserted there was no evidence anya to prove Napoles or prosecution witness Ruby Tuason gave money to him. Wala man niyang ebidensya na nagbigay sa akin ng kwarta, nor was there proof to show he endorsed Napoles NGOs to different agencies and that he took advantage of his official position to enrich himself at the expense of the public. Enrile invoked age, speedy trial in urging Sandigan Bayan to immediately dismiss plunder case. So maganda na nadesisyon na mga kababayan para finally malinis yung pangalan ng ating Chief Presidential Legal Counsel. Kasi ito yung ito yung nagbigay ng batik sa pangalan po ni Enrile. Lalo pa siyempre, ginawa siyang Chief of Staff, Chief Presidential Legal Counsel ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, iniisip ng mga kalaban, bakit niya yung ating Pangulong Bongbong ang kinuhang Chief Legal Counsel akusado ng pandarambong? O ngayon, finally, nalinis na yung pangalan mga kababayan ni Enrile. Pati yung kanyang Chief of Staff na si Gigi Reyes. Si Gigi Reyes po, nagsilbi siyang Chief of Staff from 1995 to 2001 and from 2004 to 2010. Argued she never signed any letter niya endorsing NGOs as implementing agencies of Enrile's PDAF. Enrile's criminal prosecution started on June 5, 2014 and had been pending for a decade. So after 10 years mga kababayan, 2024 na ngayon, finally, napawalang sala mga kababayan si Enrile, pati yung kanyang Chief of Staff. But mga kababayan, hindi man yan yung topic natin ngayon. Siyempre yung topic natin ay yung mga nagpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Si Willie Ong mga kababayan, nag-file na rin po ng kanyang COC kahapon. Ang nag-file yung kanyang asawa si Dr. Lisa. So pag-usapan po natin, ano yung magiging kapalaran po ni Dr. Willie Ong. At saka pag-usapan ulit natin mga kababayan, yung isang kandidato natin, independent candidate na si Mark Gamboa. Kasi biglang kinuyog po. Kinuyog ng mga critics. Pero maganda din po na kinuyog siya ng mga kritiko. Para lalo pong pag-usapan. Pag pinag-usapan, lalong nakikilala po. Kasi po, siyempre, minamaliit yung mga vloggers. Bakit niya yung isang vlogger gustong maging senador? Isikon nga po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, antes naging Pangulo, vlogger. Huwag ninyong maliitin po ang pagiging vlogger. Iba-iba yung category ng mga vloggers. Huwag tayong magmaliit ng anumang profession po. Yung iba po minamaliit
Vlogger lang anya yan. Paano naging vlogger lang? Naalala ko tuloy mga kababayan yung advertisement noon ng Land Bank. Nasabi po sa advertisement ng Land Bank, dapat na niya bigyan natin ng dangal ang anumang gawain. May dangal sa full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya, Mr. Maravilla. Pagawa, huwag anyang janitor lang. Kailangan janitor ako. May dangal sa pagawa. Huwag anyang pulis lang. Dapat pulis ako. May dangal sa pagawa. Huwag anyang sabihin nating magsasaka lang. Kung di, magsasaka ako. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos nga, inaangat niya yung lahat ng uri ng profesyon. Pati yung pagsasaka, tinawag niyang profesyon. Bigyan nating dangal ang lahat ng uri ng paggawa. Lahat ng uri ng gawain, wag lang yung masamang gawain. Yung pagnanaka, walang dangal doon. Yung maging waiting lord, drug lord, mga illegal activities, yun ang walang dangal. Pero tingnan ninyo mga kababayan, yung mga sabit sa mga walang dangal na gawain, honorable. Di ba, may mga nasasabit, gobernador, may senador, may presidente nga ngayon na naugnay sa drug operations. Hindi yung ating Pangulo. Yung ating Pangulo, ina-accuse lang mga kababayan. Yung iniimbestiga po sa Quad Committee, umabot po sa kataas-taasan. So, bigyan natin po ng dangal ang marangal na gawain. Yung vlogging po, marangal na trabaho. Bagong trabaho po ito na nag-emerge because of the advent of itong tinatawag nating digital age. So we have now vloggers. Dati, mga broadcasters, journalists, announcers, writers. Ngayon po, vlogger.
So anong problema ninyo? Ang isang vlogger tumakbong senador. May vlogger nga po na ginang Pangulo. Si President Bongbong vlogger. Galing sa pagiging politiko, vice governor, congressman, senador. Di ba? Nag-vlogger. Nag-vlogging siya. Ang dami ng mga ginagawa niyang content creator siya. Ngayon po, presidente. So anong problema ninyo? Unahin na natin siguro itong si Mark Gamboa kasi naging controversial siya. So makakabuti ito sa kanyang kampanya. Pero sinagot na niya mga kababayan yung mga atake sa kanya ni Banat Bay. Ito yung vlog niya mga kababayan. Models of Manila. Sabi ni senatorial candidate Mark Gamboa, nagkasagutan kami ni Banat Bay dahil sa hirit niya sa vloggers na kumandidato. Itama naman po yung mga puntos ni Mark Gamboa. At sabi nga po ni Alan Herman, kilala ninyo ito si Alan Herman? Expert po siya pagdating sa media promotion po. Ang mga kalayan siya, mga politiko. Para siya yung mga gumagawa ng mga media plan para lalong makilala yung mga kumakandidato po. Natapi kasi po ni Christian Isguera, o sabi dito, content creator seek elective post. Uubra ba ang content creator sa politika? Maganda yung sinabi po ni Alan Herman, isa pong expert pagdating sa mga media promotions ng mga politiko. Veterano po siya na campaign strategist. Sabi po ni Alan Herman, kung susuriin niya natin, itong si Mark Gamboa, mas magaling pa niya ito, kwalipikado sa educational qualifications. Sabi ko nga, graduate siya ng Ateneo, Bachelor of Arts in Development Studies, akma sa pagiging politiko, nation building po ang training niya, di ba? At isa siyang negosyante mga kababayan ng cosmetics nationwide. So hindi pwedeng i-classify siya as nuisance. And resort owner. Sabi ko nga sa eskwelahan lang, Ateneo, Atenista ka, hindi ka man basta makapasok sa Ateneo po kung hindi ka marunong, hindi ka matalino, hindi mataas ang IQ, bagsak ka dyan. Tama po? Sabi ni political strategist, veteran campaign strategist, Alan Herman, pag tiningnan mo niya, itong si, pag sinuri mo niya, yung qualification, mas qualified pa niya ito kaysa sa mga nakaupong senador na iba. Mas qualified pa to, mga kababayan, kaysa kay Manny Pacquiao. Mapera lang si Manny Pacquiao at kilalang kilala dahil sa boxing. Mas qualified pa ito kay Bong Revilla. Mas qualified pa ito sa educational qualification po kay Lito Lapid. Pero ginawa nating mga senador. O diba? Bakit pag may pera at sikat, mga artista, ilan na ba yung mga artista natin? Mas qualified pa to kay Robin Padillang top notcher. Tama po? Kung minsan, kaya nga po, yung mga framers ng ating konstitusyon, binigyan lang po ng simpleng qualification ang mga tatakbo, presidente, and all other elective positions po to give equal opportunity to every Filipino na kwalipikado po na makapaglingkod sa ating bansa. Mga bobo ba yung mga framers ng ating konstitusyon? Bakit nila ginawang simple? Galing sa Commission on Election, Senator, qualifications, mga kwalifikasyon ng kandidato para sa pambansang posisyon, senador, natural born Filipino citizen, hindi bababa sa 35 years old ang edad, sa araw ng eleksyon, marunong magbasa at magsulat, able to read and write lang, rehistradong botante, naninirahan sa Pilipinas nang hindi bababa sa 2 taon bago ang araw ng halalan. That's simple. Mga marurunong, matatalino yung framers ng ating konstitusyon na nag-draft nitong simple qualification. Kasi po, hindi man nasusukat sa educational attainment ang pagiging magaling na leader. Nakita ninyo, kahit nung panahon ng revolusyon, mga kababayan, mga graduate ba yung mga naging leader ng revolusyon? Di ba hindi?
Ang matalino lang mga kababayan na mataas yung pinag-aralan, si Dr. Jose Rizal, pero si Bonifacio, nakapagtapos ba yun ng kurso? Di ba? Yung edukasyon ng mga kababayan ni, hindi man galing sa eskwelahan ni Bonifacio, self-educated. O di ba? Pwede palang ganon. Pero naging magaling na leader ng revolusyon. Kinikilala natin national hero. Kasi ang sukatan ng pagiging magaling na leader, magandang leader po, yung totoong pagmamahal sa ating bayan at intensyon na maglingkod ng maayos, hindi yung magnakaw. Graduate man yan na kung ano-anong bachelor's degree, mga masteral, doctorate, abogasya, doktor, etc. Kung magnanakaw man po, wag na. Di ba? Totoong pagmamahal sa ating bansa at intensyon na maglingkod ng mahusay. Yan ang dahilan kung bakit ginawang simple ng ating mga framers, ng ating konstitusyon na nagbigay ng qualifications dito sa ating mga magiging leader, including President. Simple qualification, able to read and write, Filipino citizen, natural born Filipino, hindi Chinese. Tulad ni Alice Goo na gustong patakbuhin para senador. Yan ang nabasa ko rito. Sinusulong ng mga taga-nausog. Nabasa ko sa Bagong Pilipinas nila. Ay, Bagong Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Yung page nila po. Tingnan ninyo ito. Mahalin natin ang Pilipinas. Talagang mga pro-China po. Talagang perwisyo sa ating bansa. For survey purposes, kung tatakbo si Alice Goo for senator, iboboto nyo ba? Kita ninyo? Ito na yung pinalalaganap nila sa social media. Sabi kasi ng Comelec, wala pang finality kasi yung disqualification niya. Pwede pa rin siya mag-file as mayor. Yung nga yung yung sabi ng kanyang abogado. Di ba? Pag ganyan po, talagang malalagay tayo sa peligro. Lalo't si Alice Goo pinangalanan as spy. Itinuro po ng isang Chinese spy na nahuli nandun sa Thailand, doon sa present mga kababayan ng Al Jazeera, documentary ng Al Jazeera, yung napag-usapan na natin. Anyway, balikan natin dito yung pagbanat kay Mark Gamboa, senatorial candidate ni Banat Bay, at other vloggers mga kababayan, naging sentro ng debate. Ito ang sabi ni Alan Hirman. Pakinggan natin yung porsyon. Iramin ko muna, Christian Isguera. He's fighting for the rights of online sellers. He's very anti-fake news, which I am as well, which Ian is as well. Approve niya? Pinag-uusapan lang ho namin dito kay Mr. Raul M. ay the reality of converting yung kasikatan sa social media na magta-translate to an elective post. Mananalo ka sa isang halalan. Yun lang po. Yun. Pero hindi in fact, again, I fight for the same things that Mark Gamboa fights for. Ako honestly, I haven't met him, I haven't watched his content. Hindi ko alam kung ano yung advocacy niya. So, beast mode commentary kahapon, it was not directed personally at him. Probably baka naman mas magaling pa siya rin sa ibang mga senador dyan. Hindi natin alam, no? Pero mas magaling pa nga talaga. Doing commentary on in terms of educational qualification, for an position in itself. By sheer virtue of social media popularity. Kaya nga nilalagyan din natin ng konteksto. No? Pero kasi one better, I will categorically say, given the current lineup, without naming names, I will categorically say, for sure, mas magaling si Mark Gamboa sa ilang senador na nakaupo natin dyan. Mas qualified siya. His heart is probably in a better place than some of these other senators, but ang pinag-uusapan po natin dito, content creators seeking elective posts, napakalaki po, nandito na sa baba. Yun po ang pinag-uusapan natin at base sa experience, data, sa long history po na napag-aralan natin sa maraming halalan, popularity does not always translate to votes. So, importante lang yung kanyang popularity as content creator
ma-convert niya to votes. Pero pag minaliit mo yung tao dahil content creator siya, vlogger, I think that is very unfair. Kasi nga po, tingnan ninyo, yung mga nakaupong senador, tama po si Alan Herman, pag tiningnan mo po sa educational qualification, mas magaling pa si mas qualified pa si senatorial candidate Mark Gamboa, si Lito Lapid, high school graduate. Si Manny Pacquiao, ganun din. Pero nag-aral na rin, mga kababayan. Crash course. Nag-graduate po ng short course, mga kababayan. Kasi kailangan niya. Pero tingnan naman ninyo, during the presidential debate, di ba nakakahiya-hiya, mga kababayan? Kasi hindi niya ma-express ng maayos kung ano yung gusto niya nga sabihin. Kahit sa debate sa Senado. Pero tingnan ninyo, isinama pa rin siya sa line-up ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin nun? Kasi alam naman ng ating Pangulo, may experience na rin siya sa Senado. Importante doon yung puso niya to serve the Filipino people. Kahit na nga po si Manny Pacquiao, binira siya during the campaign. Nakita ninyo, mga kababayan? Kaya itong mga nagmamaliit sa mga vloggers, na kapwa vlogger po, tulad po ni Banat Bay, I think, ang tingin ko po, nainggit lang. Sinagot ngayon ni Mark. Pakinggan natin yung sinasabi dito ni Mark Gamboa. Banat Bay, okay? Kasi gumawa siya ng video, inirita niya ako, si Rosmar at iba pang mga vloggers. Okay? Kasi kinain na daw ng sistema, nakatikim lang daw ng konting kasikatan, gusto nang tumakbo. So may mga siyang hinirit na ganun. Okay? Fine naman kung yun yung kanyang pakiramdam about this, kung yun yung talagang kanyang nararamdaman. Wala nang masama doon. Kaibigan ko yan sa totoo lang. Karapatan naman niya na mag-criticize. Tinatanggap natin lahat ng mga kritisismo laban sa atin. Kaso, okay, ang bilis naman yata nating makalimot, bro. Okay, kasi 2022 ito, ngayon, si Mocha Party List. Okay? Si Miss Mocha Uson, napakaganda. Michelle Gumabaw, na napakaganda rin. Okay? And sinasabi ko parati, walang masama sa pagtakbo nitong dalawa para sa Mocha Party List. Oh, you see, basag tuloy, mga kababayan, yung argumento ni Banat Bay. Yan ang problema sa mga nausog vloggers, mga kababayan. Double standard sila. Okay sa kanila kung mandidato si Mocha, na isang vlogger po. Mocha Uson Vlog, wala silang kritisismo kasi kaalyado nila. Wala silang problema kung mandidato ang tulad ni Philip Salvador for senator. Pero pag hindi nila kaalyado, mga kababayan, may problema sila. Sinisiraan na nila, mga kababayan. Ang tulad ni Mark Gamboa, ini-small nila, minamaliit. May ganon, kasama sa criticize, mga kababayan, si Diwata. Mas tama nga yung pagkandidato ni Diwata, mga kababayan. Mas okay pa kaysa sa pagkandidato ni Mocha Uson. Kasi yung party list niya, Mocha Party List. Although may meaning yung Mocha Party List, acronym lang po yung Mocha. Pero yung vendors, party list ni Diwata, yun ang mas akma, mga kababayan. At ang dapat talaga na maging party list representative ng vendors, ang tulad po ni Diwata, na isang vendor mismo. Tama po? Sino pa man ang mas nakakaintindi sa pangangailangan ng mga vendors, kundi yung kapwa vendor. Tama po? In like manner, ang agenda po ni Mark Gamboa, tulungan yung mga online sellers at labanan yung fake news sa social media. Sino pa man ang mas nakakaintindi, mga kababayan, ng mga taong tulad ng mga vloggers? Kung hindi yung kapwa vlogger, ang problema, kapwa vlogger yung sumisira sa kanya ngayon. Tama ba? So tama lang yung representation, yung agenda ni Mark Gamboa. Yung ibang mga kandidato po, misrepresentation. Sabi ko nga kahapon, alin yung gusto ninyo? Billionaires party list?
communist party list. Yung mga communist nga po, may party list. Yung mga vloggers pa, yung ibang mga kandidato, naging senador, mga kababayan, rebelde. Sino mga rebelding senador, mga kababayan? Si Trillanes, si Gringo Unasan. Wala kayong problema. Communist na naging senador. Si Ninoy Aquino mismo. Communist. Naging senador, mga kababayan, naging hero pa ng mga dilawan. Presidente, walang experience ni barangay kagawad man lang. Plain housewife, si Cory Aquino. Wala kayong problema. Masyado kayong bias sa mga vloggers. As if kayo na lang yung mga marurunong. Sabi nga po sa kasabihan, matandang kasabihan, pantas ka man at di lang paham, mayroon ka ring hindi alam. So bigyan natin ng pagkakataon ang lahat na tumakbo. Ako po, wala akong problema. Ang magsasabi kung ang isang tao kwalipikado o hindi kwalipikado po, ang Commission on Election. They are the competent agency to say na hindi ka qualified. Tama? I-declare kang nuisance. Di okay. Sabi man ni Mark Gamboa, sasagutin ko anya yung mga sasabihin ng Commission on Elections kasi i-evaluate yung kanilang candidacy. Kung based on regulations, pwede siya na pumasok as legit senatorial candidates. Kasi ini-interview po ang isang tanong doon kung kaya niya na mag-wage ng national campaign. Sabi ni Mark, try natin anyang gamitin yung social media. Yun ang kanyang project senador. Kung kaya na ba? Kung hindi natin anya itry, di paano natin malalaman? So tama din yung kanyang mindset, mga kababayan. Nasa digital age na tayo. Tingnan natin kung mangyari baga na manalo through social media lang. Di wow. So may senador na tayo na creation ng social media. Kasi most of our leaders, creation po ng mainstream media. Di ba? Lalo yung mga senador, presidente, lahat sila. Sabi nga po ni Alan Herman, 80% airwar. Ibig sabihin, yung kampanya nila, ginamit nila yung mainstream media. But this time, plus social media na po. With the advent of the social media, yon ang gustong i-probe ni Mark Gamboa. So ano yung problema ninyo doon? Di ba? May totoong pagmamahal din siya sa ating bansa at intensyon na maglingkod sa ating mga mamamayang Filipino. And academically, qualified po siya. Mas kwalipikado pa kaysa ibang nakaupo. Di ba? What about Mr. Maravilla, si Diwata? Qualified po si Diwata kasi able to read and write. And yung representation niya, vendor. He is a vendor. So tama lang na siya mag-represent ng vendor. Ang mali, kung isang bilyonaryo po na may-ari ng mall, siya ang mag-represent ng small vendors. Hindi akma po. O sa sektor alimbawa ng kabataan ang mag-represent senior citizen. Kanya-kanyang sektor, yung farmers. Kaya nga po, wala akong question doon sa mga makabayan black, di ba? Yung mga makabayan, nagpatakbo sila ng mga kandidato galing sa kanilang mga hanay. May jeepney driver, may sa labor. Yan po, kung sino-sino. Mga galing ito sa rebel, di ba? Ito, abogado to. Mga labor leaders, ito, journalist, si Sator Ocampo, dating NPA. Di ba? Ayan. So, anong problema ninyo? Pwede pala, kahit mga communist rebels, o dating komunista, o allied with the communist, pwedeng tumakbong senador. Yung vlogger, hindi pwede.
Nasaan ang hustisya? Bigyan natin ng pagkakataon sila, tumakbo sila lahat. Anyway, allowed sila ng batas under the law. And yung qualifications, qualified naman po sila unless disqualified. Gusto ninyo mag-file kayong disqualification kasi yung Commission on Election po, tanggap lang sila ng tanggap. Kaya nga po nangyari, kahit Chinese, naging mayor. Piniki yung birth certificate. Yun ang mali, mga kababayan. Ialis ko, piniki po. Pero si Mark Gamboa, authentic din naman yung pagiging Filipino niya siguro. Kung duda kayo, di mag-file kayong disqualification. Kasi po, ang competent agency na pwedeng magdeklara na disqualified ang isang tao na kumandidato, COMELEC, hindi man po tayo. Kaya ako hindi ko kini-question po. Tumakbo lang kayo. The more, the merrier. Tayo, ako bilang journalist, ang ang aking trabaho is to educate the Filipino voters. Tama? Ganun lang po. Sabihin natin kung may medyo mas kwalifikado in terms of experience, pagkatapos in terms of educational attainment, di doon tayo. Pero wag natin ipagkait sa iba na gusto din maglingkod at kumandidato. Tama po? Mga applicants lang sila po. At tayo yung pipili ng magtatrabaho para sa ating bansa bilang mga leaders. Tayo po yung tayo yung pipili finally. Balikan natin yung sinasabi ni Mark. Ang ibig sabihin ay Mothers for Change. Wala talaga sa akin. Mothers for Change pala ang ibig sabihin ng MOCA party list. Sumuportahan ko pa nga. Sumuporta ako ng konti nung 2022 nung nila. Kasi nga sa totoo Mother for Change. Hindi man siya mother yata. Dalaga pa si MOCA. Talagang so misrepresentation nga. Very friendly, very mapagmahal na tao itong si Miss MOCA. Kaya wala talagang masama dito. Yun lang, parang nakakalimot lang ata. 'Di ba? Kapag basag ngayon si Banat Bay. Okay lang. Kapag iba na 'yung tumatakbo, teka muna. Teka muna. Yan ang problema sa kanila po. Nagkasagutan kami ni Banat Bay sa comment section kasi pinaalala ko 'yan. 'Di ba? Nakalimutan mo 2022. 'Di ba? MOCA party list. 'Di ba na sabi niya, iba naman yung senador, diba? Iba yung party list. Totoo naman yun. Pero kung ang hirit niya, sa akin lang, fine, tanggapin ko na lang yung hirit niya. I accept naman yung mga... Hindi nga pwedeng sabihin na iba yung senador, iba yung party list. Yung party list, halos parehas ng senador, mga kababayan, yung constituency. Bakit po? Ang party list representative, binobotohan po, hindi by district, buong Pilipinas din. At pati sa abroad, just like the senators. Nationwide siya. Yung senador ganun din, di ba? At yung trabaho ng party list at saka ng ng senador, legislation, so parehas. Tama po? So pwede si MOCA na magkandidato bilang isang vlogger sa party list. Wala silang kritisismo. Pero ang isang Mark Gamboa na vlogger, may kritisismo sila. Pero wala siyang kritisismo sa kaalyado niyang si Epe, si Philip Salvador, na wala ngang pag tiningnan mo po yung kanyang credentials, wala man kung saan siya nagtapos. Walang data. You see, tingnan ninyo, sinerge ko po, wala kang nandiyan na nakasulat po sa kanyang biodata, yung experience niya bilang aktor. Tapos may nakita pa ako doon, may kasong fraud. Ikinaso ng kanyang dating asawa, mga kababayan. You see, isabi ko nga mga kababayan, kung hindi maayos yung iyong pamilya, anong rason na maayos mo yung bansa? Di ba? Tulad ni Digong. Kaya hindi na naayos yung ating bansa kasi pamilya nga niya magulo. In like manner, ganun si Philip Salvador. Alam na ninyo, hindi ko naman kailangan ikwento kung sino-sino. Di ba?
Gusto mo nga ayusin yung Pilipinas, hindi mo nga maayos yung sarili mo, yung pamilya mo, ayusin mo muna yung pamilya mo. Pag naayos mo, tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maayos ang pamilya. Walang mga tato. Magalang, hindi nagmumura, mga kababayan. May breeding. Ayan, yan ang kailangan nating mga mga leaders na magandang halimbawa sa ating mga mamamayang Filipino. Ngayon, dito tayo kay Doc Willie Ong, mga kababayan. Ang sabi, pagaling na daw si Doc Willie Ong, nagpagamot sa baka manalo to, sympathy vote. Nagpagamot sa Singapore. Ngayon, pangatlo na to, baka pagbigyan ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya lang, siguro, in-advisean din ng abogado, hindi natin hawak yung ating buhay. Siyempre, kung halimbawa hindi siya makaabot sa eleksyon o hindi makapaglingkod, ready sila for substitution. Ako, ang tingin ko po, si Lisa ang uupong senador in case hindi makaya yung kampanya at halimbawa hindi makayang maglingkod ni Doc Willie Ong kasi pumasok siya sa partido. So allowed yung substitution. Action demokratiko po yung partido. So pag may partido, pwede po in case of death or disability. Pero siyempre hindi natin wini-wish ang ganon, masama ang mag-wish ng masama sa kapwa. Nandiyan naman yung yung intensyon ni Doc Willie na yung buhay niya, mga kababayan, ay natitira niyang buhay, ubusin niya sa paglilingkod sa ating bayan. Sabi niya, mahal niya ang mga Filipino. Baka pagbigyan ng ating mga mamamayang Filipino. Ito yung yung statement ni Dr. Willie Ong through Lisa. Ni Doc Willie Ong para i-represent siya for senator. Paano po pinaplano ni Doc Willie abogado niya ang campaign po, nationwide campaign? Will he be healthy enough or ibang means po yung gagamitin ni Doc Willie? Okay. Insofar as his health condition is concerned, he will be able to go back to the Philippines by end of November and he will be available to physically campaign by December. He was told by his doctor that although his condition is of course nothing to sniffle at, it is treatable and he's undergoing treatment right now and he plans to go back to do a, of course, limited physical campaign by probably December, January, and then by February he will go on the areas which we feel that he will need to be physically present. But as always, his core constituency is his online followers. So he will do vlogger din siya as much as he did the last time by going Facebook, YouTube, so social media also. Kumusta po si Doc Willie ngayon? Oh, he's doing fine. In fact, this morning, nagkaroon po siya ng interview from his room sa Villarreal. Mapapanood nyo po sa Singapore, sorry. At okay naman po siya, nakakasagot po siya ng tanong. He's undergoing treatment and ang projection po natin by December, makakaikot na po siya tulad na sinabi ko. So, although hindi ho natin pagkakaila, may sakit po siya, nilalabanan po niya yung sakit. At ito po yung actually precept ng kanyang pagtakbo. Yung pakita niya na kung may sakit kayo, hindi kayo magmamaktol, laban lang. Ano yung nagtulak kay Doc Willie na instead of harapin nga yung physical challenge niya, talagang pinili pa rin niya na tumakbo? And kumusta po yung pagtanggap ng pamilya, especially ni Doc Lisa, doon sa desisyon na sumabak uli sa politika na sabi niya sobrang nagdala sa kanya ng stress? Siguro ako na po kasi baka medyo emotional pa si Doc Lisa about that, no? Actually, 4 months ago, nagkausap po kami ni Doc Willie. Ang initial talaga niyang decision was not to run. In fact, mag-i-endorse na lang sana siya. Sabi niya, okay kasi medyo magastos, medyo syempre covering tayo sa latter part ng surveys. But a few weeks ago, nag-usap po kami at nga sinabi nga sa akin personal na may sakit siya. Although ang kanyang intention ay ilaban yung sakit niya, pero siguro dahil may oras siya pong magnilay-nilay na pag-desisyon na I think this is something of a sign. You never really know what's going to happen. So might as well go for what I believe is right. So, dinesisyon niya pong tumakbo
despite all the odds. Sabi niya, lalabanan ko tong sakit na to, lalabanan ko din, o ipaglalaban niya yung kanyang decision or dream na tumakbo bilang Senate and ituloy niya yung mga advokasya niya in health. So sabi niya, alam niya, mabigat ito, but this is going to be a faith-based campaign. Faith that people will understand, faith that God will give him enough time to finish this, and faith that enough people will like him enough and support him enough to propel him to the Senate. So sabi niya, God's will, takbo tayo, pagpasa Diyos natin. And of course, hindi naman fully ganon. Meron din naman po kaming campaigns and strategies that will be utilized as we go on. That's why we still have the team intact from 2022. How confident is Doc Willie that he'd be able to fully carry out the responsibilities of a senator? Sobrang rigorous nung demands sa Senado if he gets elected, given his medical condition. He is fully confident. As a doctor, he is well aware of his limitations, no? For campaigning and for actually participating as an active senator. And he knows and understands that his sickness is not something that will debilitate him enough to prevent him from doing that. There will be times that it will be tough and he will fight for it. But he is very confident that he will be physically fit in the event that he wins to perform the duties of a senator. One as a doctor and one as a firm believer of what he can do and what God can do for everybody. Diba? So nakakabilib din. Dapat ganun ang mindset. Kahit may sakit, ako nga po nung magkasakit po ako, nagpo-programa, nagba-vlogging pa rin ako. Yung iba, nakalata kasi medyo namayat po ako. Kasi pag hindi tayo po gumalaw, magmumukmuk ka sa tabi. Maling mindset po yon. Lalong yung pag-deteriorate ng katawan mo, magiging mabilis. Pero kung nandyan yung will mo to fight, and siyempre, yung faith in God, napaka-importante yon. Marami po yung nagtaka sa akin. Nangangayayat ka niya, Mr. Maravillas. Hindi ko nga ina-announce na ICU ako noon. O, diba? Kasi sabi ko, ba't ako titigil? Kaya ko pa naman. Kaya ko man magprograma. Although yung boses ko namamaos noon kasi siyempre nangihina ako. Pero sabi ko, kung hindi ako gagalaw, yung gastos paano? Gastos sa ospital sa gamot. Di ba? So nagustuhan ko yung mindset ni Doc Willie. Fight lang. Fight. Di ba? Nasa kamay ng Diyos yung ating yung ating buhay. Kung halimbawa hindi makarating sa finish line si Doc Willie, nandiyan naman si Lisa. Yan ang tingin ko po, mga kababayan. At pag nangyari yon, di at least may nagawa pa rin siya na maging senador ang isang Willie Ong na ang umupo Lisa Ong as a replacement in case. Kasi may partido naman siya. Ayos ba? Yan siguro yung strategy nila, pero siyempre hindi nila sinasabi. Kasi masama man na sabihin nila kung mamatay ako si Lisa ang uupo. Hindi magandang pakinggan, di ba? Pero that's understood, mga kababayan. Marami nang ganyan na nangyari. Noon dito sa amin, local positions, tumakbo, colonel siya, kaibigan ko, police colonel. Inabaril po sa kampanya, patay. Neighbor namin. Ang replacement, yung asawa niya. So, umupong kagawad po, municipal councilor, yung asawa. Natapos yung 3 terms. You see? Parang si Ninoy Aquino, namatay si Ninoy. Ang naging presidente, si Cory. O diba? Ganun ang politika dito sa Pilipinas. Time for almusal, mga kababayan. Baka dyan, Mr. Maravillas, tuyo na naman. Yung ulam ninyo. Tuyo nga po. Kaya lang, may bago kaming recipe. Di ba? Ipakita ko sa inyo yung almusal namin dito. Sigurado, makaka-relate kayo. Karamihan sa inyo makaka-relate. And I think, paborito rin ninyo ito po. Ano yan, Mr. Maravillas? Pakita ko sa inyo. Kilala ninyo kung ano to, mga kababayan? Yan yung aming
Almusal ngayon. Tawag dito sa amin ito, pinakro. Pinakrong kasaba. Ang tawag ng kasaba dito sa amin mga kababayan, kamuting kahoy. Bakit anya naging kahoy yung kamote? Pero bumili din kami ng kamote po. Ito yung kamote. Hindi pa po luto. Ay, may niluluto pa lang banana, saba, pagkatapos kamote. Or sa English, sweet potato. Pero ito, mga kababayan, kamuting kahoy. Kasi, alam naman ninyo yung kamuting kahoy or kasaba, mga kababayan, nagkakahoy talaga siya. Parang kahoy din. Pero, ang family niya, tinawag lang siyang kamuting kahoy kasi parang may punong kahoy siya. Itong kasaba, mga kababayan, best source siya ng carbohydrates. Kaya lang, sabi ng mga matatanda, mag-ingat din na niya sa pagluto ng kasaba, itong kamuting kahoy. Kasi pag hindi maganda yung pakaluto, hindi maayos yung pakaluto, hindi lutong-luto, dapat lutong-luto po siya. Pwede kang malason. May enzyme siya mga kababayan na nakakalason na ang tawag hydrogen cyanide. Pero alam na natin, mga kababayan, na pag hindi lutong-luto yung kasaba po, nakakaudong, sabi sa Bicol, mag-ingat ka niya. Baka ka maudong sa pagkaon ning balinghoy. Ang ibig sabihin ng udong, baka malason ka. So, importante yung tamang preparation. Ito na siya po. Classified po siya as root crops. Iba-ibang tawag dito sa amin ng kasaba. Balinghoy, tioy, lagikray. Iwan ko sa inyo, i-post na lang ninyo mga kababayan kung anong tawag sa inyo ng kasaba. Pero alam ba ninyo mga kababayan na ang kamuting kahoy or kasaba, hindi man po siya native dito sa atin. Native po siya sa South Africa at sa Central America. Dinala ito dito nung sakupin tayo ng mga Kastila. Di ba yung history? Sabi, yung mga Kastila pumunta rito para maghanap ng Ricardo. Mga spices yung sabi sa history. Pero ako, hindi man po spice yung target ng mga Kastila. Kaya pumunta sila rito. Imagine, grabe yung gastos nila. Ang tingin ko po, and based sa ating mga research, ang rason kung bakit pumunta yung mga Kastila, alam nila na ang Pilipinas po, mayaman sa ginto. Kaya pumunta sila rito. Pero anyway, that is, yun ang nasulat sa history. Dala po ng mga Kastila, yung kamuting kahoy. Nagdala sila ng kamuting kahoy dito para may pagkain yung mga kasama nila, saka yung mga slaves na kasama nila sa barko. So, diretso na nilang itinanim. Comes now the kasaba na ating kinakain ngayon. Pinalitan nila yung kargamento nila. Galing sa kanila, dala nila kasaba. Hindi lang po kasaba yung dala nila dito. Kung ano-ano pa. Tapos, pag alis nila, yung dala nila, ginto natin. Mga magulang po itong mga Kastila eh. So yun po ang kwento ng kasaba. O ngayon, ito, pinili namin mga kababayan na ang pakaluto niya, yung pinakro, ang tawag namin, sa gata. Imbis na tubig lang yung sabaw sa pagsaing niya, sa pagluto niya, ang isinabaw namin po ay gata. Gata ng niyog. So ang tawag dito, pinakro. Tapos asin. Yun lang naman po, mga kababayan. That simple ang preparation nito. Pwede din itong yung nilakbunan lang. Pinakulo lang sa tubig. Tapos yung ulam niya, ang akma na ulam nito po, kinudkod na niyog. Grated coconut na may asin. Di ba, mga kababayan? Pero yung kasaba po, maraming gamit siya. Maraming uri ng luto. Pwedeng kasaba cake. Pwedeng ginatan, yung tinawag dito, minatamis. Tapos, haluan mo ng kamote, konting hinog na
saba, saka po sago. Napakasarap. You see? So ito po mga kababayan yung aming pagkain ngayon. Iba-ibang putahe. May kamuting sinap ng kamote, ilagang kamote at saba. May sinangag. Ito, hindi chicken, itik po ito. Paborito ito ni Mrs. po. Napakasarap yung itlog ng itik. May Pinoy pandesal pa rin para may choices tayo. Yung pinakang laging paborito, everyday favorite po, toyo at biksang, daing. Ito po, may kinodkod pa rin. Grated coconut bilang ulam. Ayusan niya, Mr. Maravillas, ang almusal ninyo. Maraming putahe. Ito po yung pagkain mahirap, sabi nila. Pero masustansya. Pero alam ba ninyo, mga kababayan, na ngayon, yung mga mayayaman, tulad ni Manny Villar, nakita ko po si Manny Villar, may hawak-hawak na nilagang kamote. Di ba? Sawa na siguro mga kababayan sa pinakang masasarap na, siyempre, multi-billionaire siya. Mga masasarap na pagkain. Ganun talaga yung tao po. Yung mga mahihirap, nagki-craving sila ng mga masasarap na pagkain, pagkain mayayaman. Tapos yung mga mayayaman, baliktad na rin. Si Gretchen Barreto, ganun din. Kamoting kao yung kinakain. Kaya pala niya, Mr. Maravillas, parang sinusundan. Hindi po, nakakasawa din yung mga pagkain dyan sa restaurant at saka sa mga fast foods. Nakakasawa na. At hindi po siya healthy. Talagang we have to go back to basics. Ika nga. Sa totoo lang, yung pagkain mahirap po na tinatawag natin, yun po ang totoong healthy. Yung pagkain mayaman, na kung ano-anong burluloy kasi. Kaya tingnan ninyo yung mga madali magkasakit na kung ano-ano. Sa bagay, may pagpagamot man sila. Pero tingnan ninyo mga mahihirap. Hindi po sila sakitin kasi mahilig sa gulay. Di ba? Yung mga kinakain nila, mga fresh, galing mismo sa backyard nila o sa farm. Pinipitas lang po, walang mga chemicals. Kaya hindi sila nagkakasakit ng mga malalala tulad ng cancer. Tingnan ninyo. Sa mga mahihirap po, pambihira yung may sakit na cancer. Lifestyle talaga po. Mas maganda yung lifestyle noon. Para niya, Mr. Maravillas, mahaba na yung kwento mo nga. O, kainan na muna po. Almusal muna tayo. Thank you, Lord Jesus, sa aming pagkain ngayon na napakasarap. Kamote, kamuting kahoy, itlog na itik, at ulam na kinudkod na nyo. O, tikman na natin po. O, kain po tayo. Yan, o. Kaya lang may kulang pala. Mga kababayan, kailangan ko pa ng isa pang ulam na akma dito po. Ang tawag dito sa amin, urabang. Balaw. Ano nga yung balaw? Yung hipon na mga hipon na maliit, yung galing sa dagat, hindi yung hipon galing sa tabang. Hindi na kailangan lutuin. Yung kasama ng Bicol Express, nilalagyan ng kamatis at kalamansi at saka sambalas para manghang siya ng sili. Dinidikdikan lang ng sili. Napakasarap po. Yan ang perfect match po sa sa kamuting kahoy. Ito na siya. Inalo-alo ko na po yung ating pagkain. May tuyo, may egg ng itik, tapos may kinudkod na niyog, grated coconut po. Yan. Biniya ko na rin po yung kamote. May kamote, may kamuting kahoy. May kape pa rin tayo, siyempre. Ito na siya, mga kababayan. Kita ninyo. Urabang yung tawag namin dito. May kamatis siya. Tapos may sili, urabang. At suha or kalamansi. Napakasarap niya. Kaya kailangan kasi durugin ito. Durugin natin para manghang siya. Ganon. Ididikdik lang natin ito dyan, ito pa. Ang sarap-sarap po ng
ng kamuting kahoy na may urabang na pang-ulam. O, di ba? Sige po, yan muna yung ating short video ngayon para makabuelo ako sa pagkain. Thank you, Lord Jesus Christ, sa aming pagkain ngayon. Maraming salamat po. Bless this, O Lord, in Jesus' name. Amen. Bye-bye po, mga kababayan. God bless.